Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ito po ay tungkol sa Bitcoin Spot ETF. Ayan, marami pong mga analyst na ang nagsasabi na ito po ay magdudulot ng isang catalyst sa market ng cryptocurrencies. Buong market po yan. Lahat po ng mga cryptocurrencies ay maapektuhan sa approval ng Bitcoin Spot ETF na ito. At base po sa mga nakalipas na balita ay magkakaroon daw po ito ng approval ngayong buwan ng January next year po. Kaya ayan, meron pong ayon po rito ay nagbigay na po ng isang update si chairman na si Gary Gensler. Ayan, siya po ang chairman ng SEC. At ayon po sa kanya ay prinoproseso na raw po nila ang Bitcoin Spot ETF. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, US SEC Chairman Gary Gensler has shared another update on the approval process for the Bitcoin ETF filings on the agency's table. Kaya ayan, maganda po ito kung inuumpisahan na nila ang pagproseso sa mga ito. The wait for a spot in a Bitcoin ETF in the United States could be nearing its climax based on recent comments by US SEC Chair Gary Gensler. In a recent CNBC interview, Chair Gensler revealed that applications to launch such a product are going through the process right now. Kaya yan, dumadaan na po ito sa isang proseso at kung pag natapos na ito ay magkakaroon na ito ng approval. At yan po yung talagang inaabangan nating lahat. Gary Gensler fielded questions about Bitcoin ETF filings and the possibility of approval for such a product in early January. Kaya yan nga, mukhang first to second week ng January yung kanyang approval. Without disclosing exact details, the agency chair confirmed that between 8 and a dozen applications are under review. Kaya yan, nasa mga 8 hanggang 1 dosenang mga applications ang kanilang rini-review sa ngayon. He also hinted that the agency's hands were forced to review the applications following the landmark court ruling in favor of Grayscale. Kaya yan, parang napilitan lamang daw po silang i-review yung mga applications na ito dahil dulot po daw niyan ng court ruling na pumabor sa Grayscale. The court had ruled that the SEC did not have the right to deny Grayscale's application to convert its Bitcoin Trust product to a spot Bitcoin ETF. Kaya yan, wala daw pong karapatan ang SEC na i-deny ang application ng Grayscale na i-convert ang Bitcoin Trust product, yun yung kanilang Bitcoin Trust product sa spot Bitcoin ETF. SEC aims to play by the law and protect investors, Gensler say. Ayan. Ang layunin naman daw po ng SEC ay yan, para sundin yung batas, ayan, at protektahan yung mga investors. Still on the Grayscale ruling, Gensler said that the SEC does everything within its power to operate within laws passed by Congress and interpreted by the courts. Therefore, after rejecting several in the past, the decision to review the spot Bitcoin ETF filings was only an extension of its duties. However, he warned that market participants must be wary of the risk associated with cryptocurrencies and the non-compliance of most companies in the industry. Gensler specifically singled out the securities laws at the heart of recent lawsuits between SEC and crypto-related companies like Ripple, Coinbase, and Binance. As he always has, the SEC chair argued that such laws give investors access to relevant disclosures and reduce the risk of fraud and manipulation. Meanwhile, Gary Gensler also disputed claims that fraud has been flushed out of crypto following bankruptcies, convictions, and sentencing of key offenders. The SEC chair believes crypto is still a wild west that pervades globally and needs regulation to ensure a level playing field for participants. Kaya yan, yan lamang naman daw po ang ginagawa kung bakit naghinahabol ng SEC ang lahat ng mga cryptocurrencies ngayon.
Ayan, gusto lamang po nilang protektahan yung mga investors. At syempre, para hindi magamit ang mga cryptocurrencies sa masamang mga bagay. Ayan, yan lamang daw po yung kanilang dahilan rito. At yun po sa kanya ay marami na raw po silang natanggal or na nalinis or nilinis na mga cryptocurrencies na napupunta sa mga maling maling mga bagay. At yan, ayon pa sa kanya ay hindi po sila titigil sapagkat marami pa raw. Ayan, sabi nga niya dito ay Wild West, parang Wild West daw yung cryptocurrency sa ngayon. At alam naman po natin kung pag sinabi nating Wild West ay wala pang sumusunod sa batas. Yan, parang hindi sila sumusunod sa batas kapag Wild West. Yan, nung panahon ito ng mga cowboys. Yan. Kaya yan, ginagawa nila yung kanilang trabaho para i-regulate ang mga ito. Ayan, para masigurado na yan, secure ang playing fields ng mga market participants. Kaya yan naman po yung kanilang ginagawa. Kaya ayan, parang sinasabi po niya na ayan, wag tayong yung parang mainis sa kanila, or parang wag natin silang tignan sa masamang anggulo, dahil yan naman po ginagawa lamang po nila yung kanilang trabaho para sa ating ikakabuti na rin bilang mga investors or mga players yan ng dito sa mundo ng cryptocurrencies. At ayan, maganda po ang balita na ito kung ngayon at ito ay kanilang pinoproseso yung mga application ng spot Bitcoin ETF. At ayan, wala pa rin pong pagbabago sa inaasahan natin na kung kailan ito ilalabas. Mga early January daw po. Kaya mga first to second week po yan ay magkakaroon na ng approval ang spot Bitcoin ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.